Yun guys, isang magandang umaga ulit sa ating lahat at welcome back sa aking YouTube channel. So, tuloy pa rin tayo sa ating gagawin dito sa aking project. So, ngayon, ang gagawin ko ay magre-rewire na naman ako ng para sa dalawang serkito na lighting sa second floor. Bali, yung may dilaw at green na wire. Yan yung mga papalitan ko. Then, dilaw at green din na umakyat sa second floor. Kasi yan ay pumunta sa water heater. Mamaya ay bubutasin ko na lang yung ceiling ng CR sa second floor kasi yun yung pwedeng maging access para pumunta sa ceiling. So tama-tama makulimlim yung panahon, hindi masyadong mainit sa loob ng kisame. Then yung nilulutas kong problema kahapon dito sa kabila, dito, yan. Bali, nakahanap na ako ng paraan kung saan ko siya kukuhaan ng supply. So, ang naging kasi nito, problema ay doon may barado din doon. And nasa part pa lang tiles na to. So, sa halip na baklasin yan. So, ito meron dito. Ito pumunta ng CR. Kasi ang susupplyan lang naman yan. Dalawang outlet lang dito sa kwarto. Yan. Tsaka ito, yung isa. So, yung pumunta ng CR, yan, shoutout pala sa ating magiting na tile sitter ngayon. Bye! Tile sitter na naman ang ating magiting na ka-warrior. So, dito nagpunta yun guys. Ito. So, ang gagawin ko dyan, chichipingin ko na lang to dito. Yan, mga abala ako sa tile sitter. Pero, paunahin ko muna siya mag-tiles. Ako ay bukas na. Dito, then ito, pumunta doon. Pero ihiwalay ko pa rin yung circuito nun. Bali, magli-layout ako ng panibago kasi yan, bubutasin ko yan. Para doon ako maglagay ng pipe papunta dito sa panel board. Ayan. Meron akong binutas dito. Ayan. Yan, pag binutas ko yung wall doon sa CR, makikita ko na yung part na to. Then, susutan ko na lang ng 3/4 na tubo para dalawang serkito ang dadaan doon sa tubo. So, dito ko siya dadalhin, patatapusin ko dito. Then, i-double box ko yan. Then, yung isang tubo pupunta dito sa water heater. Ito, susupplyin ko din itong para sa water heater dahil yung dating abang niya, mababaw, na grinder. So, hindi na pwede siyang gamitin dahil mag-chipping pa tayo dyan at meron din ay magta-tiles na si Bay. Kaya hindi na natin pwede siyang abalain dyan. So dito na tayo sa taas. Kasi yan, ang tiles lang naman hanggang dito lang. So doon ako dadaan. So panibagong tubo na yan papunta doon. Kaya yan. Yan, dito. So guys, hindi pala pwede dito sa CR. Dito pala, meron na pala ang pinabang dito si Foreman yan. Guguhitan ko na lang siya ng 50 by 50. So dito tayo dadaan. Ito yung access hallway kasi ito. Time check 9:03 ng umaga. Wow. Grabe Pinarera. Practice lang ako. 2 kalahati agad. Ano lang yun eh. Basic. Pang practice lang. Basic. Okay. Samantama hindi siya mainit kasi may low pressure area. Kaya sakto lang. Hindi mainit yung loob ng kisame. So yun guys, hanapin natin dito yung pumunta sa panel board, yung pinaka-home run nitong circuito ng mga ilaw dito. Ang pumuntang circuito dito, dalawang circuito siya. Although na maliit lang tong bahay na to, pero yung inabang dito nung dating electrician ay
dalawang sirkito pa. Ayan, no. So, yung ilaw lang naman dito, kalimitan kasi yung usual lang na ilaw na design sa bawat kwarto, mayroong accent na 4, then mayroong center light. So, ganun lang yung mga abang dito. Ayan, ito, ganito sa kwarto, ganun, 5 ilaw, then to 5 ilaw, then dito sa kabilang kwarto 5 ilaw din. Ito, wala pang wiring sa may CR, so pwedeng maging 2 or 3 yung ilaw nito kasi pahaba siya. Then etong pinaka family area niya, wala pa palang wiring to. Yan, yan, wala pang wiring. So wawiringan ko pa to. Then yung para sa abang nung ilaw para sa 3-way ay wala pa sa part na yan. Ayan, ito yung abang nung dating electrician. So ito yung pinaka isang challenging na sitwasyon din sa amin ng mga electrician, lalo na kapag sumasalo ng ganitong project na iba ang gumawa. So mga pamamaraan kasi niyan guys ay iba-iba. May mga kanya-kanya tayong pamamaraan ng mga skilled worker. So ako naman kasi kapag ako nagli-layout ng ilaw, yung madali lang siyang intindihin. Kumbaga ayaw ko nung magulong layout. Ayan. Kasi nga ikaw din naman kasi mahirapan kapag ang layout mo ay magulo. So gawin na lang natin yung part natin. Yung pinaka-home run papuntang panel board ay problemado tayo. Naipit siya nitong trusses. Pero alam ko hindi naman nasunog yung wire, pero obligado kasi tayo na i-rewire yan. Ayun, ganyan lang yung allowance ng ng tubo. Yan. So try kong galawin ito. Tatalian ko doon ng panibagong wire tapos hatakin. 2 sirkito yan, ito sa to. Yan, kaganito. Ito yung ata, medyo maluwag, sumusunod siya. Yan, yan. Sumusunod siya. Yan, may allowance pa naman yan doon sa panel board. So, pinang ko na lang doon, tapos talian ko lang wire. So yun guys, try natin hatakin to. Susunod siya. Yan, yun, sumunod. Ayos. Buti, sumunod. Yan, paabuti natin dito. So, ito ako magbubox. Ito kasi para sa CR. At, ayan. Itong isa, try ko din hugutin to. Oh, yan. Sumusunod din siya. Ayan, pwede. Medyo nasunog ata itong isa. Ayan, hindi talaga palitan. So sige. So dahil nahatak naman itong isa pala, gamitin ko na lang din to. So rewire ko na lang. Nasunog na to siya. Guys, okay. Ayan guys, atakin natin yung isang sirkito. Ayan. Try ko kung kagaya din ng isa na mabilis atakan. Let's try kung mabilis din to kagaya ng isa kanina. Oh, mukhang ganun din.
Okay. Ayos. Oh, may mga tama-tama na pala tong wire talaga. Kaya dapat to nare-rewire na. Okay. Okay. Pati mga bato-bato kasama. So, punta natin sa baba. Natama ba tapon? Magtapon. Tapon. Ano? Sumasamay. So ayun guys, nahatakan na nga natin ating mga home run. So ayusin ko na lang to. Haba-habaan pa natin tong isa. Ayan. Ayan. So nandun na tayo ng electric fan kasi nga uminit na rin. Wala na tayong bagyo. At amin na natin daladalang gamit dito. Ang layout natin. Okay. So yun guys ang ating ginawa. Bali, ito yung supply mula sa panel board. Yan, inatakan kanina. Then ito yung papunta dito sa kabilang kwarto. Then itong isa papunta dito sa kabilang kwarto kasi yan yung mga abang niya dati. Yan, kaya hindi ko na siya binago. Bali, nilagay na lang natin yan dyan, kung ano yung inabang niya. Yun na yun, kasi sayang naman yung wire kung babaguhin pa natin. Kaya okay na yan. So ayusin ko na lang yung kanyang sitwasyon dyan kasi medyo ano siya, nabitin yung flexible. So yan, magiging kanya na lang yung mukha niya guys, parang octopus. Okay, so yan talaga ang mukha ng
flexible kapag nililayout, lalo na kapag hindi natin naayos o hindi naayos ng mga samahan natin, no? Okay, so tapos to isang home run, ilalagay ko na lang to dito. Yan, gawan ko na lang yan siya ng paraan saan ko siya pwedeng isingit dyan. Nakaka-splice na kasi yung dati. So mayroon siyang tubo pinalabas doon. So yan. Trace na lang natin yan paano ang ginawa niya. So yan. Okay, hanapin natin yung pinaka home run niya. Ayan, yung ginawa niya dito ay ano lang to, ito magkasama sa switch, silang dalawa, bali isang line 2 at return. Pinapunta niya dito. Teka, medyo naguluhan ako. Okay, so itong isa, ito yung papunta ng switch, ito yung bumaba ng switch, ito ay ito yung nandun, ito yan. Okay, then so supply niya dyan, ito naging supply niya, ito. So pinalabas niya dito. Yun, lagay na lang tayo ng junction box. Ayan, dito na lang lagyan ko ng junction box dito kasi ito yung abang papunta sa switch nitong sa family area. And then yung para dito sa 3-way switch, para dito sa 3-way pala na ilaw. Ayan. Then ito yung abang sa 3-way switch. So return lang ang pinababa niya, or dati pa ito return. So ang gagawin natin dyan, dalawahin natin to, lagyan natin ng line 1 kasi dito natin kukuha yung supply ng maging ilaw niya sa hagdanan, yung sa 3-way na ilaw. Okay, then so itong iba na maabot ko kasi takip, siguro pwede kong lagyan ng takip yan, pero hindi ko maabot. Sorry na lang, hindi ko malagyan ng takip. Okay, dito yan, ay simple lang to. Lagyan na lang natin dito ng junction box, then wiringan ko na lang yan. Nakaabang kasi doon sa baba, dalawang junction box, dalawang utility box. So tagtugang ang gagawin natin. Ayan, okay, line 1, line 2. Ayan. Then ito, pumunta to doon sa supply ng ilaw doon. So ngayon, ang ginawa ko kasi, dito ako nag-supply. Ayan, yung pula sa kaitim, yan yung doon galing sa panel board natin. So dito ko na siya nilagay. Ngayon dadagdagan ko ng isang wire yan, kulay red, para doon sa magiging ano niya, line 1. Ito nilalagay ko ito. Yan, dadagdagan ko yan papunta doon. Pin natin yung dulo.
pagdating doon mamaya sa kabila, sa junction box na pupunta nito, alamin lang din natin doon ang line 2 para din natin i-splice yung mula sa circuit breaker. Doon na guys. Ito na siya. Ngayon, alamin lang din natin dyan saan yung line 2 para ilagay natin dito. Kasi pag return ang nailagay natin dito sa line 2, pag nag-switch ka ng ilaw ngayon doon sa baba, puputok ngayon yon yung magkakaroon siya ng short. Kasi nga ang nailagay mo ay yung return. Ibig sabihin si return ay kukontak siya ngayon kay line 1 kasi nasupplyan mo siya. Halimbawa to, may ganyan mo yan. Pag nag-switch ka, magkakaroon ng short yon dahil nagkaroon na ng supply ito. So dapat magkaroon lang ng supply itong switch, itong return kapag nag-switch ka. Kaya dapat ito pupunta lang yan doon sa line 2. Yan. Yung pumunta lang ng mga ilaw. Hindi siya pumunta ng mga switch. So dito, yan. Kasi dahil ang line 2 niya ay ito, yan. So galaw-galawin lang natin yan. Hugutin lang natin. So isa din sa mga paraan yan guys. Kung iiksi lang yung layout, pwede nyong galawin yan para malaman nyo kung saan yung line 2. Yan. Halimbawa ganito. Galaw-galawin nyo lang siya. Ayan o. Ito. Halimbawa. Ito. Yan. Yan. Gumagalaw siya. Yan. Ibig sabihin yan yung line 2. Itong isa, ito yung return. Yan. Okay. Tapos pag nakita nyo na, ay tatagingan nyo na lang yon dun sa kabila. So ito isa return. Ito. Ito yun. Yung isa. Gagalawin ko yung return para sigurado. Yan. Yan. Siguraduhin nyo lang na yun yung return para pag naglagay na kayo ng power supply ay hindi siya shorted. Okay, so splice ko na yan. Okay. So tayo splice ko lang to sa line 1 dito. Dito yan. So, okay guys. Nakapag-layout na tayo dito sa may part ng CR. Ayan, ginanyan ko na lang siya. Ayan, tatlong abang ang ginawa ko dyan. So, may mga flexible na yan para sa drop. So, hindi na tayo makababa dun banda para maibaba pa natin itong layout. Dyan na lang natin tinali o dyan na lang natin nilagay. So, para makapag kilos tayo na mabuti. Kasi pag sa baba, delikado pa yung kisame na masira. Ayan, ano lang yan. Mga return na lang pababa. So, ang gagawin natin dyan, tugang sabay itong dalawa. Hiwala yun dun. Kasi yun para sa shower area. So, dito sa kabila. Yan. In-splice ko kanina na supply, okay na. Then yung abang dito, yan, meron na. Ito, bali apat na gilid yan. Ayun, isa doon, yun, flexible. Tapos isa dito. Tapos mayroon tayong gitna dito. Bali wala pa tayong wire na available dito. Kasi 2.0 yung ilalagay natin dyan. Antayin ko pa yun bago makapag-wiring din yung para sa 3-way
Meron na. Ito yung supply niya. And then yun para sa drop. Tapos babaan na lang yun ng isang line 1 at isang return. Yan na lang. Yung para dyan sa maliit na pullway, mayroong ilaw yan dyan sa dito banda sa binutas ko. Dito banda nung part ng binutas ko. So ilalagay ko na lang yun dun. Box dun sa may ano. So magbabox ako dun. Sasabay ko dun sa mga return nung switch nung kwartong yan. Then ibubutas na lang palabas ng hallway. Then okay na. So yun. Hanggang dito na lang ang ating video guys. At maraming salamat. Sana may napulot kayong konting kalaman sa ating ibinahaging idea patungkol sa pag-wiring ng electrical sa bahay. Ayan. God bless po everyone.